Sabi nga ng ilan, mas mahalaga ang isang bagay kapag nawala na ito. Mas nakikita natin ang importansya ng isang bagay kapag hindi na natin nakikita o hindi na natin nahawakan. Pero paano kung dumating sa punto na ang isang bagay na ito ay magtuturo pala sa iyo ng isang magandang aral? Handa ka bang harapin ang iyong mga pagkakamali at muling magbago para sa iyong kinabukasan? Yan ang ating pakatutukan dito sa kwento natin na #mahirap lang dito sa Dagit TV YouTube channel. Maririnig ang kanilang pinagdadaanan. Dear Mr. Dagit, hindi ko po alam kung paano ko sisimulan ang kwento ko. Dahil hanggang ngayon, dala-dala ko pa rin ang bigat nito sa dibdib ko. May mga pangyayari talaga sa buhay natin, Mr. Dagit, na minsan nakakalimutan nating bumalik sa dati. At minsan, parang pag bumabalik ito sa atin ay naaalala natin kung gaano nga bang kahirap ang mga pinagdaanan natin sa buhay. Isa sa mga yon, Mr. Dagit, ay ang araw na muntik kong kamuhian ang sarili ko. Mr. Dagit, lumaki po ako na hindi marangya ang buhay ko. Anak ako ng isang simpleng magsasaka at tindera sa palengke. Bata pa lang ako, tinuruan na ako ng tatay ko na isang bagay na hindi ko malilimutan. Sabi niya sa akin noon, "Anak, tandaan mo, hindi sukatan ng pagkatao ang laman ng bulsa kung gaano kabigat ang problema ng tao. Hindi mo makikita sa itsura kung hindi mo ito tatanungin. Kaya't lagi maging mabuti ka sa kanya." Pero Mr. Dagit, dumating ang punto sa buhay ko na muntik ko nang makalimutan ang aral na yon. Nasa kolehiyo na ako noon at scholar ako, kaya kailangan ko magpakatatag. Araw-araw akong bumabiyahe papuntang Maynila. Siksikan sa jeep, mainit at maingay. Pero tinitiis ko ang lahat ng yon. Isang araw pauwi na sana ako nang napadaan ako sa harap ng isang malaking mall. Doon ko siya unang nakita. Isang matandang lalaki, payat, gusot ang buhok, nangingitim ang kuko, at may hawak na supot na parang doon na niya inilalagay lahat ng natitira niyang pag-asa sa buhay. Tahimik lang siya noon at nakaupo sa gilid. Hindi siya nanghihingi pero hindi rin siya nagsasalita. Ramdam ko sa kanya ang pagod na sobrang matagal niya nang dinadala. Lumapit ako sa kanya. Hindi ko alam kung bakit pero may kakaibang hatak. Lolo, okay lang po ba kayo?" Tanong ko. Dahan-dahan siyang tumingala sa akin at nanginginig ang boses niya. Meron ka bang tubig dyan, iho?" Sagot niya. Agad kong inabot yung bote ko, Mr. Dagit. Uminom siya at parang doon ko nakita kung gaano siya kauhaw. Hindi lang sa tubig kundi sa atensyon at sa kabutihan. Maraming salamat, iyo. Matagal na rin akong hindi kinakausap ng ganito ng mga tao." Napangiti ako kahit papaano. Lolo, wala po ba kayong kasama?" Saglit lang siyang natahimik. Tumingin siya sa malayo. "Meron ako kasama dati, pero matagal na akong iniwan." At doon, Mr. Dagit, nakaramdam ako ng lungkot. Kaya hindi na ako nagtanong pa. Hindi ko na inungkat pa. Simula noon, Mr. Dagit, naging parte na siya ng araw ko. Tuwing dadaan ako sa mall, dinadalang ko siya ng pagkain. Minsan ay tinatanong niya ako tungkol sa buhay ko. "Ano palang kurso mo, iyo?" Engineering po, lolo." "Ay, magaling. Balang araw ay magiging matagumpay ka. Nararamdaman ko." "Ay, salamat po. Sana nga po." At minsan, siya naman na nagkukwento ng buhay niya. Pero hindi kumpleto. Parang may itinatago siya. Isang gabi habang kumakain kami ng tinapay ay bigla niyang sinabi sa akin, "Iho, kung dumating ang araw na makita mo ang isang taong mahina, huwag mo siyang uhusgahan agad." Napangiti ako sa kanya.
Oo naman po lolo. Ganun naman po talaga dapat. Kapag may nakikita tayong mahina sa paligid, dapat hindi natin husgahan. Tama po kayo. Pero hindi ko alam na susubukin pala ako ng mundo kung kaya ko bang panindigan ang mga sinabi ko. Isa nga po Mr. Dagit ay hindi ko inaasahan na magbabago ang lahat. Papunta ako noon sa mall. Dala ang pagkain para kay lolo. Pero bago pa ako makarating, may narinig akong sigawan. Hoy! Ilang beses na kita pinapalis dito ah! Boses ng isang guard. Napatigil ako. Lumapit ako at doon ko nakita ang eksena. Yung matandang tinutulungan ko, nakatayo at nanginginig habang sinisigawan ng guard. Sir, hindi po ako nanggugulo. Bakit niyo po ginaganyan yung matanda? Ano pong ginawa niyang kasalanan sa inyo? Alam mo, ito matanda kasi na to, lagi ko pinapalis. Ang kaso ayaw makinig. Kaya ayan, nasipa ko. Hindi ito lugar para sa'yo. Napakadumi mo. Umalis ka dito. Sabi ng guard. At sa isang iglap, Mr. Dagit ay sinipa niyang muli ang matanda. Hoy sir, ano pong ginagawa niyo? Sigaw ko. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Lumapit ako agad. Ano bang ginagawa mo? Matanda na yan sir. Sumagot ang guard at matigas ang boses. Trabaho ko to. Hindi ka pwedeng makialam dito dahil ang mga pulubi dapat pinapalis dito. Doon ko na hindi pa napigilan ang sarili ko Mr. Dagit. Trabaho mo yan? Kailan pa itinuro sa inyo na ang trabaho nyo ay manakit ng kapwa? Tao lang yan. Alam kong maliit ang tingin nyo sa kanya pero dapat hindi nyo yan ginaganyan. Doon ay napahinto naman ang guard. Ang ibang mga tao ay nakita kong sumang-ayon sa akin. Nagkatinginan ang mga tao sa paligid. Nagsimula na silang magbulungan. Lumapit naman ako sa matanda. Lolo, okay lang po ba kayo? Nasaktan po ba kayo? Tanong ko sa kanya. Hinawakan niya ang braso ko ng mahigpit. Huwag mo na akong ipaglaban. Sanay na ako sa ganito. Pero lalo ako nagalit Mr. Dagit. Humarap ulit ako sa guard. Hindi porket mahirap lang siya, pwede nyo na siyang tratuhin na parang isang hayop. Sumagot siya at medyo malakas na. Hindi mo kasi alam ang buong kwentong bata ka eh. Umalis ka kung ayaw mong madamay. Sabi ng guard. Mr. Dagit sa puntong iyon, galit na ako. Para sa akin, malinaw na mali ang guard. Pero hindi ko alam na may mga bagay pala akong hindi nakikita. May mga katotohanan na hindi agad ipinapakita sa atin. At higit sa lahat, may koneksyon pala sa pagitan namin na hindi ko kailanman naisip. Habang tinutulungan kong tumayo ang matanda, bigla niyang sinabi. Lito. Napatigil ako. Unti-unting napatingin sa kanya. Sabi niyo po Lito? Narinig ko po yun. Paano niyo po nalaman yung pangalan ko? Tahimik siya. Nanginginig ang labi. Iho, matagal na kitang pinagmamasdan. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Ano pong ibig niyo sabihin? Doon nagsimulang gumulo ang lahat. Doon nagsimulang mabasag ang paniniwala ko sa sarili ko. At doon ko unti-unting matutuklasan ang isang katotohanan na magpapaiyak sa akin. At ang magpapabago sa takbo ng buhay ko noon. Mr. Dagit, kung alam ko lang ang nangyari, sana mas maaga akong nakinig. Sana mas naging mapagmatsyag ako. Sana hindi ako naging bulag sa mga senyales. Pero gaya ng sabi nila, hindi mo mauunawaan ang halaga ng isang tao hanggat hindi siya nawawala o hanggat hindi mo nalalaman ang buong katotohanan. Mga kadagit, sobra pong nagulat ako sa aking nalaman nang sawagin niya ang aking pangalan. Lito, yon ang tawag niya sa akin. Hindi iho, hindi bata, kundi ang mismong pangalan ko. Napatigil ako para biglang nanlamig ang buong katawan ko. Paano niyo po nalaman ang pangalan ko? Hindi ko pa naman po sinasabi sa inyo yun ah. Hindi siya agad sumagot. Nanginginig ang mga kamay niya habang nakahawak sa braso ko.
Parang may gustong ilabas pero hindi niya magawa. Iho, patawarin mo ako. Para saan po? Mas lalong kumunot ang noo ko. Biglang sumabat ang guard at halatang naiirita na. Kayo talagang dalawa, no? Ano ba sinabi ko sa inyo? Huwag kayong makialam dito. Umalis na kayo dito. Yang pinagtatanggol mo, isama mo na. Napalingon ako sa guard. Ano bang ibig mong sabihin, ha? Huminga ng malalim ang guard at para nagdadalawang isip kung magsasalita. Pero sa uli ay sinabi rin niya. Yang matandang yan, dati nang pabalik-balik dito. Hindi lang yan basta pulubi. May mga reklamo na rin laban dyan. Nanlilimos sa mga bata at minsan biglang umiiyak. Kung ano-ano mga sinasabi. Sumagot agad ang matanda at nanginginig ang boses. Hindi totoo yon. Hindi ko sinasakta ng kahit sino man. Hindi ako namimilit sa pamamalimos ko. Pero hindi pa rin ako kumbinsido. Lolo, totoo po ba yun? Tumingin siya sa akin ng diretso sa mata ko. Kung sabihin ko ba sa iyong hindi, maniniwala ka ba? Mr. Daggett, doon ako nahirapan. Sa isang banda nakita ko kung paano siya magtiis, kung gaano siya kababa, kung gaano siya kahina. Pero sa kabilang banda, may sinasabi ang guard na hindi ko alam kung sino ang paniniwalaan ko. Lumapit naman ako sa matanda. Lolo, sabihin niyo po sa akin ang totoo. Kahit ano pa po yan, makikinig ako sa inyo. Umupo siya ulit at dahan-dahan, parang ubos na ang lahat. Ubos na ang lakas niya. At doon niya sinimula ng kwento niya. Iho, matagal na panahon na nakalipas. May pamilya ako dati. May anak ako, isang lalaki. At siya ang pinakamahalaga sa buhay ko. Doon ay tahimik akong nakikinig. Pero nagkamali ako. Napalunok siya. Naging masyado akong mahigpit at naging mapagmataas. Akala ko tama ako palagi. Hanggang dumating ang araw na napuno na siya sa akin. Ano po nangyari, Lolo? Tanong ko. Sumagot siya at halos pumutok ang boses sa pigil na iyak. Pinalayas ko siya. Parang may kumurot sa dibdib ko. Bakit po? Dahil sa galit. Dahil sa pride. Dahil sa pagiging bulag ko. Natahimik siya. Hindi ko na siya hinanap at akala ko ay babalik siya. Pero hindi na siya bumalik. Mr. Daggett, habang nagsasalita siya, may kung anong pakiramdam sa loob ko na hindi ko may paliwanag. Parang may koneksyon. Parang may pamilyar. Lolo, ano pong pangalan ng anak niyo? Biglang natahimik ang paligid. Kahit yung guard, napatingin na rin. Dahan-dahan niyang sinabi. Ang pangalan niya ay... Huminto siya. Napapikit. Parang hirap na hirap banggitin. Si Lito. Siya ang anak ko. Mr. Daggett, hindi ko alam kung anong mararamdaman ko ng sandaling yon. Parang tumigil ang mundo ko. Parang nawalan ako ng hininga. Ano po? Ano pong sabi niyo? Halos hindi ko marinig ang sarili kong boses. Tumingin siya sa akin. Punong-puno ng luha ang kanyang mga mata. Ikaw ang anak ko. Napaatras ako. Hindi totoo yan. Patay na ang tatay ko. Sumagot siya at nanginginig. Hindi ako patay, anak. Iniwan lang kita. Sa pagkakataong yun, Mr. Daggett, ay biglang nagbalik ang lahat ng alaala. Yung gabi na umalis ang tatay ko. Yung galit niya. Yung sigawan. Yung huling beses na nakita ko siya. At ang sinabi ng nanay ko sa akin noon, wala na ang tatay mo. Kalimutan mo na siya dahil patay na siya. Napaupo ako sa gilid ng kalsada. Hindi ko na alam kung ano ang totoo.
Hindi ko na alam kung ano ang paniniwalaan ko. Lumapit siya sa akin at dahan-dahan. Anak, patawarin mo ako. Hindi ko na kayang ibalik ang nakaraan pero sana hayaan mo kong magsimula ulit. Napatingin ako sa kanya. Ito ba yung taong hinihintay ko ng buong buhay ko? Ito ba yung taong kinasusuklaman ko? Ito ba yung taong iniwan ako? Bakit ngayon ka lang bumalik? Bakit hindi noon? Pinabayaan mo ako! Bakit mo ako pinabayaan? Bakit mo kami iniwan ni Mama? Sigaw ko at galit ko sa kanya. Huwag kang magalit, anak. Patawarin mo kung naging duwag ako. Naging duwag ka dahil sa pagiging ama mo sa akin. Kaya kitang patawarin pero yung ginawa mong sakit sa akin parang hindi. Parang hindi ko makakalimutan yun. Mr. Dagit, doon ko na-realize yung matandang tinutulungan ko, yung matandang ipinagtatanggol ko, yung matandang sinipa ng guard. Siya pala ang tatay ko. Tahimik ang lahat noon. Wala nagsasalita kahit yung guard ay napayuko at halos nakikita kong parang naiiyak na din. Tumayo ako at tumingin sa kanya. Mahaba ang katahimikan. At pagkatapos, lumapit ako. Kung totoo man ang lahat ng sinabi mo, hindi ibig sabihin na agad kitang mapapatawad. Tumango siya at umiiyak. Naiintindihan ko, anak. Basta patawarin mo ako sa lahat na nagawa ko sa iyo. Pero hindi rin ibig sabihin na pababayaan kita. Tatay kita. At ayaw kong makita kita sa ganitong pamumuhay. Gusto kong sabihin sa iyo na kung ako natiis mo, ikaw, hindi kita kayang tiisin. Napatingin siya sa akin, puno ng pag-asa. Tay, sumama ka sa akin. Hindi ka na matutulog sa kalsada. Hindi kita iiwan kahit galit ako sa iyo. Kahit iniwan mo ako noon. Doon ay napahagulgul siya. At hindi yun dahil sa deserve mo, tay. Kundi dahil ayoko maging katulad mo. Mr. Dagit at mga kadagit, hindi lahat ng sugat ay madaling pagalingin. Hindi lahat ng pagkakamali ay kayang burahin. Pero minsan, hindi tungkol sa kung sino ang tama. Hindi tungkol sa kung sino ang may kasalanan. Kundi tungkol sa kung sino ang handang magmahal. Kahit masakit. Pagkatapos ng lahat na nangyari, Mr. Dagit, ay dinalo ko siya sa maliit na inuupahan kong kwarto. Isang electric fan, isang kama at isang maliit na mesa lang ang meron ako. Pagpasok namin ay napahinto siya. Ito ba ang bahay mo, anak? Hindi po. Inuupahan ko lang po pero maliit lang po ito. Kasya lang po para sa atin. Bigla siyang napayuko. Hindi ko man lang naibigay sa iyo ang ganitong klase ng buhay. Yung may nahigaan ka at may tahanan kang masasabi. Huminga ako ng malalim. Hindi na po mahalaga yun ngayon. Umupo siya sa gilid ng kama at halatang ilang na ilang. Ako naman, hindi ko alam kung paano kikilos. Tahimik kami. Ang tanging maririnig mo lang, yung tunog ng electric fan at bigat ng hangin sa pagitan namin. Anak, tawag niya. Napalingon ako. Pwede ba kitang tawaging anak? Kahit ganitong nangyari? Hindi agad ako sumagot. Sa totoo lang gusto kong umiyak. Pero pinipigilan ko. Gusto kong ipakita na kahit kaunti lang,
may tapang pa rin na natitira sa akin. Tay, sa lahat po ng ginawa niyo sa akin, sa ngayon hindi ko pa po alam. Pero susubukan ko po na ibalik lahat ng pagmamahal na meron ako sa inyo. Tumango siya. Sapat na yun sa akin para magsimula ulit. Ayos na sa akin kung hindi ka pa handa sa ngayon. Mr. Daggett, hindi naging madali ang mga sumunod na araw. Yung tatay ko, mahina na. Madalas siyang inuubo. Minsan ay nahihilo. At halos gabi-gabi napapabangon siya dahil sa bangungot. Isang gabi, nagising ako sa iyak niya. Patawad! Lito! Patawad! Lumapit ako agad. Tay, okay lang po ba kayo? Ano po nangyayari sa inyo? Patawarin mo ako, Lito. Patawarin mo ako. Doon ko na-realize kung gaanong katindi ang naging epekto nito sa kanya. Minsan ay napapanaginipan niya na ang mga nangyari. Hinawakan ko siya sa balikat. Tay, nandito po ako. Huwag po kayo umiyak. Dahan-dahan siyang natauhan. Nakita niya ako at bigla siyang napaiyak. Anak, pasensya na, nananaginip lang ako. Tay, ano po bang napanaginipan niyo? Yung araw na iniwan kita. Patawarin mo ako. Umupo ako sa tabi niya. Tay, sabihin niyo po sa akin lahat. Wala na po kayong kailangang itago sa akin. Huminga siya ng malalim. At handa ka bang marinig ang lahat kahit masakit? Opo, dahil mas masakit ang hindi ko alam ang totoo. At noong mga panahong iyon, nagsimula siya. Baon ako sa utang noon, anak. Nalugi ang negosyo ko. Naging mainitin ang ulo ko. Naging malupit ako. Akala ko kapag naging mahigpit ako sa'yo, magiging matatag ka. Pero hindi ko napansin na sasaktan ka na pala. Napayuko ako. Tay, hindi lang po ako nasaktan noon. Natakot din po ako. Naalala niyo po ba yung gabing pinaalis niyo ako? Nanginginig siyang tumango. Tay, umuulan po noon. Wala akong dalang kahit ano. At ang huli niyong sinabi sa akin, napahinto ako. Hindi ko na napigilan ang luha ko. Wala kang silbi. Umalis ka sa harap ko. Sinabi niyo po yun sa akin noon habang umiiyak ako. Doon ay napahagulgol siya. Anak, patawad. Hindi ko sinasadya. Tay, alam ko pong nadala lang kayo ng galit noon. Sana po balang araw maging masaya ulit tayo. At gusto ko pong sabihin sa inyo, gustong gusto ko pong makalahaya sa lungkot na to. Sa trauma na naidulot sa atin ang nakaraan. Mr. Daggett, hindi agad nawala ang sakit. Hindi agad nabuo ang tiwala. Pero araw-araw, may maliit na pagbabago. Tuwing umaga, siya ang unang nagigising. Anak, nagluto ako ng lugaw para sa'yo. Tara na, kumain ka na. Minsan ay sunog, minsan matabang pero kinakain ko. Alam ko kasi na kahit hindi niya kayang magluto ay ginagawa niya para sa akin. Ginagawa niya ito para iparamdam sa akin na mahal niya ako. Masarap po tay kahit medyo sunog. Ay, mabuti naman. Ngumiti siya. At sa simpleng ngiting yon, parang unti-unting bumabalik ang pagiging tatay niya. Isang araw sabi niya sa akin, Anak, ayoko maging pabigat sa'yo. Tay, hindi po kayo pabigat. Bakit niyo naman po nasasabi yan? Hindi. Gusto kong bumawi kahit papaano.
Kaya nagkahanap kami ng maliit na trabaho para sa kanya sa isang karinderya, tagapaghugas ng pinggan. Noong una, nahihiya siya. Pero sabi ko, "Tay, walang maliit na trabaho basta marangal." At doon ko nakita ang lalaking dati kong kinakatakutan, ngayon ay nagpapakumbaba na. Isang gabi, habang kumakain kami ay bigla niyang sinabi, "Anak, hindi ko alam kung kailan o kung mangyayari pa, pero sana mapatawad mo ako." Tumingin ako sa kanya. Mahaba ang katahimikan. "At kung hindi man niya yon, anak, iintayin ko kahit buong buhay ko." Huminga ako ng malalim. "Tay, hindi ko pa kayang kalimutan ang lahat pero pinipili kong patawarin po kayo." Napahinto siya. "Talaga, anak?" "Opo, tay. Mahal ko kayo. At kahit papaano, nagpapasalamat po kung naramdaman ko muli ang pagiging tatay nyo. Maraming salamat po. Napatawad ko na po kayo." Tumayo siya na mabilis at lumapit sa akin. Sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon ay yumakap siya sa akin. Mahigpit, totoo at puno ng pagsisisi. At ako ay yumakap din pabalik. Mr. Dagit, mga kadagit, hindi lahat ng kwento ay may perpektong ending. Hindi lahat ng sugat ay tuluyang nawawala. Pero minsan ang kailangan lang natin ay lakas ng loob na magsimula ulit. Magpatawad at magmahal kahit mahirap. Dahil sa huli ang pamilya ay hindi perpekto. Pero sila pa rin ang tahanan na babalikan mo. Ako po si Lito, lubos na gumagalang. Maraming salamat po at ito ang aking kwento.